Ikalawang kabanata, sa isang paaralan, ang kuya ko siguro, ay nasa loob na ng kanyang silid-aralan. Sambit sa isipan ng babae, naku, may nakita akong gwapong lalaki sa opisina, habang papunta rito, kaka-transfer niya lang dito, at isa siyang senior. Sambit ng pumasok na babae, at pinag-uusapan nila ang tungkol dito. Isang senior transfer student, sigurado ang kuya ko na yun. Hindi ko inaasahan na ang inakala namin patay na kuya ko, at kasama sa pagbagsak ng eroplanong sinasakyan ng magulang ko. Ay babalik pagkatapos ng 10 taon, sinalubong namin siya, habang ay gulat, nang nakita ko siya, ang aming lolo ay umiyak na sinalubong siya. Buhay ka talaga, buhay ka, umiiyak na sambit ng matandang lalaki. Siya ba talaga ang aking kapatid, ang kuya ko? Sambit sa isipan niya habang nakatingin siya sa kanya. At biglang ngumiti ito sa kanya, ikaw pala si Diane. At biglang naputol ang pagbabalik tanaw niya, hoy Diane, ang bobo mo talaga, ilang beses ba kitang tatawagin, para marinig mo ako? Sambit ng isang babae, patawad, nananaginip ako ng gising. Sambit ni Diane, ang sabi ko ibigay mo ang PE uniform mo, mamaya sa akin. Dala mo yun di ba? Sambit ng babae na dilaw ang buhok na si Heejun. Oo, dala ko ito, pero pag ibinigay ko ito sa iyo, ano naman ang susuotin ko? Tugon ni Diane, ano, baliw ka ba? Sa tingin mo ba, pwede ka na makipag-usap sa amin? Nang ganito, malakas na sambit ni Heejun, at napalingon ang ibang mga estudyante, habang binatukan si Diane. Bahala ka na sa sarili kung anong gagawin mong diskarte sa sarili mo. Nawala lang kami ng sandali ay nagkaganito ka na agad sambit ni Heejun. Habang nakamasid ang ibang estudyante na parang naaawa. Gusto mo bang mabogbog uli sa harapan ng lahat, at umiyak? At natahimik na lang si Diane, habang sa ibang silid-aralan. Makakasama na natin siya, nakatira siya sa abroad ng matagal, kaya naman tulungan niyo siyang makapag-adjust sa bago niyang buhay. Sambit ng guro, ang hot naman niya at pogi pa sambit ng mga kababaihan sa classroom. Habang ang iba ay nakatingin lang sa kanya, nakita mo ang bakanteng upuan na yun. Doon ka umupo, sambit ng guro, opo, sagot ni Yu Heejun. At naglakad na siya patungo sa kanyang upuan, napansin siya ng naka-orange na jacket, bakit ba pinagkakaguluhan nila itong lalaking ito, sa mga mata ko ay walang espesyal sa kanya, napaka-ordinaryo niyang tao. Parang kaawa-awa ang kanyang porma, sambit ni Lee Jae-hong. Hoy, Lee Jae-hong, sambit ng nakadilaw na buhok na lalaki. Itong ungas na ito, naglalakad lang ng walang pake sa paligid. Dapat makatikim ka ng kahihiyan, sa una mong araw dito, sambit ni Lee Jae-hong, habang nilabas niya ang kanyang paa, para mapatid, si Yu Heejun, ngunit tumigil lang ito. Napatingin si Lee Jae-hong sa baba kung bakit walang nangyari. At nakatingin si Yu Heejun sa paa niya, kakainis, na sa tamang tiyempo naman ang pagpatid ko sa kanya, sambit sa isipan ni Lee Jae-hong. Ano ang tinitingin-tingin mo? Sambit ni Yu Heejun, sino ba ang ganggang na ito? Sino ba siya sa akala niya? Bakit siya nakatitig sa akin? Sambit sa isip ni Lee Jae-hong. Hoy, gago bakit mo ako? Tinitingnan ng ganyan may saltik ka ba? Dagdag na sambit ni Lee Jae-hong, habang patuloy ang pagtitig ni Yu Heejun sa kanya. At may naalala siya, hoy, Yu Heejun, habang nakatira ka sa Korea, iwasan mong masangkot sa kahit na anong gulo, sambit ni Kapitan Kang. Alam ko na yon, tugon ni Yu Heejun, ganoon ba, nag-aalala lang ako sayo. Sambit ni Kang, natural, hindi ako makikipaglaban hanggat hindi pa kompleto ang impormasyon ko sa lugar na ito. Hindi ako gagalaw ng madali, kagaya ng ibang baguhan sa paligid, Lieutenant, ako ay nabuhay ng 10 taon sa larangan ng digmaan, sambit ni Yu Heejun. At tinaas ni Lieutenant Kang ang kanyang kamay, tumigil ka, hindi ko sinasabi ang mga ito nang walang dahilan. Sambit ni Lieutenant Kang, sinasabi ko ito sa iyo dahil nag-aalala ako sa kahihinatnan ng kalaban mo, pag-iisip ni Lieutenant Kang. Tinatanong kita kung bakit mo ako tinitignan ng ganyan, gusto mo bang mamatay? Sambit ni Lee Jae-hong, ngunit matalim na titig lang ang sagot ni Yu Heejun. At bakit nakatayo ka pa dyan? Sambit ng guro, at napalingon si Yu Heejun. Ay, patawad po, tugon niya, at naglakad muli si Yu Heejun papunta sa upuan niya. Haha, natatakot siya, wala naman pala siyang sinabi.
Sambit ni Lee Jae-hong, walang naging reaksyon si Yu Ijen. Habang napabuntong hininga na lang ang lalaking may dilaw ang buhok. Park Yung-chan, ikaw na ang bahala sa kanya, dahil magkatabi naman kayo ng upuan. Sambit ng guro, opo tugon ni Park, habang umupo na si Yu Ijen. At natapos na ang introduksyon, lahat kayo ay mag-enjoy sa inyong klase. Magkita-kita tayo mamaya, sambit ng guro. Hello, ako si Park Yun-chan. Ang sabi mo ang pangalan mo ay si Yu Ijen, di ba? Sambit ni Park, tama ka, tugon ni Yu Ijen, habang napalingon siya saglit sa likod niya. At bumaling kay Yu Ijen, may binulong siya, nagulat ka siguro kanina, dahil nilabas ni Lee Jae-hong ang kanyang paa, para mapatid ka. Sa classroom na ito si Lee Jae-hong at ang may dilaw na buhok na si Ju Hyuk-jin. Mag-ingat ka sa dalawang yun, paliwanag ni Park habang tinutukoy ang dalawang nag-uusap. At tiningnan ni Yu Ijen ang dalawa, nga pala, ang unang subject ay math, sambit ni Park. Salamat, tugon ni Yu Ijen, walang anuman, napakabait naman ng lalaking ito. Sambit sa isipan ni Park, at sabihan mo lang ako kung may mga katanungan ka pa, sasagutin ko ito sa abot ng aking nalalaman dagdag na sambit ni Park. Buksan ninyo ang libro sa pahina 46, at nagsimula na ang leksyon tungkol sa math. Habang nangyayari ito, si Yu Ijen ay patuloy ang pagmamasid sa kapaligiran, habang may napansin siya sa baba, biglang may naalala siya sa kanyang nakaraan. Mga pangyayari sa kanyang buhay, ang mga memorya niya tungkol sa hirap ng pinagdaanan niya. Itong bansang ito, ay napakatahimik, sambit sa isipan ni Yu Ijen. Hanggang natapos na ang buong araw, oras na ng uwian. Naglalakad na si Dayen palabas, habang napansin niya na may nakaabang sa kanya. At ito ang kuya niya, kuya. Hinihintay mo ba ako? Sambit ni Dayen. Oo, hinihintay kita, bakit may plano ka bang iba bago umuwi? Tanong ni Yu Ijen, hindi sa ganun, pero sambit ni Dayen na parang nahihiya. Kung wala, ay tara umuwi na tayo, sambit ni Yu Ijen. Okay, tugon ni Dayen, at sabay silang naglakad pa uwi. Ni isa sa kanila ay walang imek, nakakailang ba ang ganito? Sambit ni Yu Ijen, hindi naman, hindi ito nakakailang. Tugon ni Dayen, hindi mo kailangan maguluhan, sa totoo lang, naninibago rin ako. 9 na taong gulang lang ako nang nangyari ang aksidente, kaunti nga lang ang naaalala ko sa ating lolo. Ang alam ko lang ay may lolo ako, at isang nakababatang kapatid na babae. Paliwanag ni Yu Ijen, at tahimik na nakikinig lang si Dayen habang patuloy ang kanilang paglalakad. Anong oras ba ang sabi ni Ijen na darating siya? Sambit ng isang lalaki, na kumakain sa isang tindahan. Sabi niya pupunta siya tugon ng babae, ang tanong ko anong oras siya darating, sambit ng lalaki. At narinig ito ni Dayen, hindi ko alam, teka, hoy Dayen, tawag na sambit ng babae. Ano ang gagawin ko, sambit sa iisipan ni Dayen, habang natatakot. Sino siya, tanong ng lalaki, alam mo na, isa sa mga target ni Ijen. Ganun ba, tugon ng lalaki, sino ba ang kasama mo Dayen, boyfriend mo ba? Kahit na ang babae tulad mo ay mayroon din palang boyfriend, kutyang sambit ng babae. Hindi, kapatid ko siya, paliwanag ni Dayen, anong may kapatid ka? Sambit ng babae, kaibigan mo ba siya, tanong ni Yu Ijen. Oo, parang ganun, kaklase ko siya, niloloko mo ba ako? Ako ba ang tinutukoy? Isang kaibigan ng gaya mo, sambit ng babae. Ano, pangiting sambit ni Dayen, tinatanong ko kung kaibigan mo ako, sambit ng babae. At napatingin si Yu Ijen sa kanila, anong tinitingin-tingin ng gonggong na yon? Hoy, lumingon ka, at tingnan mo ang iba, kung ayaw mong mamatay. Sambit ng matabang lalaki, may saltik ba ang ulo ng lalaking yon? Nakatingin pa rin siya dito, sambit ng isa pang lalaki, naghahanap ba siya ng laban sambit ng isa? Marami ka talagang makakatagpo, nakagaya nito rito, sambit ng matabang lalaki habang tumayo ito at lumakad papunta kay Dayen. Hoy kutong lupa, hindi mo ba ako narinig? Gusto mo bang mamatay, dahil lang sa pag-astang maangas, sa harap ng iyong kapatid? Habang sa isipan ni Yu Ijen, para sa isang tao na naghahamon ng away, wala siyang depensa sa kanyang sarili. Lumapit siya ng husto, na walang pagpapahalaga sa kanyang weak point. Wala rin siyang dalang kahit anong armas, bakit ganito siya katapang na sumugod? Sambit ni Yu Ijen sa isipan,
at naalala niya ang sinabi ng lieutenant. At napabuntong hininga na lang si Yu Ijan, sa tingin ko, ay dapat napabayaan ko na lang ito. Sambit sa isipan ni Yu Ijan, at sa tingin mo, pwede mo lang akong baliwalain, galit na sambit ng matabang lalaki habang umaatake. Patawad, sigaw na sambit ni Diane habang yumuyuko, ang kapatid ko ay matagal na nirahan sa ibang bansa, hindi pa niya alam ang mga kultura dito. Dagdag na sambit ni Diane, habang nakatingin ang dalawa sa nangyayari. At patuloy na nakayuko si Diane, at ano naman ang koneksyon nito, sa pagiging foreigner niya. Sambit ng matabang lalaki, habang napatingin si Yu Ijan sa kapatid niya, ang mukha nito ay takot na takot. Kaya biglang hinawi niya ang kamay ng lalaki. Aray, ang sakit, at tinanggal ni Yu Ijan ang kanyang bag, pati ang jacket nito, habang naglalakad patungo kay Diane. Kuya, sambit ni Diane, huwag kang kumilos, saglit lang ito, sambit ni Yu Ijan. Bakit? Tanong ni Diane, ngunit tinakpan lang niya ang mukha ni Diane. Hindi ito magtatagal, sambit ni Yu Ijan, at umatake uli ang matabang lalaki. Hoy, hindi pa ako tapos sayo, sambit ng matabang lalaki habang nagpapakawalan ng suntok. Ngunit isang siko lang ni Yu Ijan, ay napatalsik ito, at sumubsob sa semento. Nagulat ang babae, habang napatayo ang isang lalaki. Hay naku, nasira ko ngayon ang pangako ko kay Lieutenant, sa unang araw, sambit ni Yu Ijan, at nawala ng malay ang matabang lalaki, habang kinakabahan ang isa pang lalaki.